Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Brother Neil. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga tinapay! Yes! Uy! Ano naman? Yes! Yes! Ganda gabi! Special episode po ulit tayo ngayon mga kapatid dahil kasama po natin muli ang ating poging brother and sister. Medyo umahabol na siya sa gandang lalaki namin ni Jake. Malimit makakasama namin siya. Oo. So ngayon mga kapatid, very excited kami dahil ngayon magsasama muli tayo sa another episode na naman ng Usapang Tinapay. Yes. So, yun. So, Brother Ned, ready ka na? Yes, oo. Naalala ko nga, di ba nabanggit ko sa inyo kanina? Halos 1 year ago pala yung last ko na gawin dito. So, nakakatuwa na thank you sa pag-invite ulit. Let's feeling namin parang kahapon lang. Isang taon na pala, no? Pag naalala ko, Bonil, parang March din yata. Last year, Yes, tapos ngayon, March na naman. No? March na naman. So, thank you so much sa pag-invite sa akin. Amen. So, okay mga brothers, dako na tayo sa ating mga basahin. So, sa ating unang pagbasa ay bibigyan ng pananaw at refleksyon ni Brother Fernan. Okay, so mga kapatid, yung unang nating pagbasa, ito yung kwento ng ating mga kapatid na pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pangunguna ni Moses. Yes. So dumating yung time na habang naglalakbay sila, so uhaw na yung mga tao. So nagreklamo sila kay Moises, sabi nila, kami ba dinala mo rito para patayin kami sa uhaw, pati yung mga anak namin? Oo. So syempre, si Moises nag-alala siya kasi parang nagre-ready na yung mga tao na batuhin siya. Nagdasal siya sa ating Panginoon. So in-instruct siya na pumunta dun sa Horeb, paluin nga yung bato para bumukal yung tubig. Siguro naman medyo familiar tayo sa kwento na yan. Ano? Yes. So ano ba yung naging reflection natin dito sa ating unang pagbasa? Yes. Well, unang-una mga kapatid, sinasalamin ito na tayo mga tao, pag tayo dumating sa problema, may nakaharap tayong problema, no? Antimano, yung utak natin doon na agad nakafocus. Nakakalimutan na natin yung mga dating ginawa ni Lord sa buhay natin. Yes. Diba? Mas marami pa siyang malaking problemang nilutas. Yes. Tama. Tapos pag may nagkaroon tayo ng konting problema, reklamo agad, di ba? Well, ito yung sinasabi nga mga kapatid na slave mentality natin. Na mas gusto natin yung dati nating buhay na tayo alipin pa ng kasalanan. Kasi alam na natin kung ano yung mangyayari doon eh. Oo. Di ba? Expected na natin eh. Kahit pa paano, meron tayong konting control. No? Hindi kagaya ng buhay na kagaya ng pinalaya sila sa pagkaalipin. Hindi nila alam yung susunod na mangyayari. So, yung takot ng mga tao, mas nangingibabaw yung kaysa dun sa pananampalataya nila. Nakalimutan na nila yung ginawa ni Lord para sa kanila, di ba? Tapos ito naman si Moises, ang sinasalamin naman ito, na kahit tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, kahit na may blessing ni Lord yung ating pagsiserve sa Kanya, dadaan pa rin tayo sa pagsubok. Yes. Totoo Sa yan. mahirap solusyon ng pagsubok. Kasi ang hirap ng problema ng mga tao, no? Si Moises, hindi niya rin alam kung ano gagawin, di ba? Pero syempre, ang ating Panginoon, talagang siya napakabuti, napakatapat niyan. Sa halip na parusahan niya yung mga tao na nagrereklamo, na kinu-question siya, ang ginawa niya, sinabi niya kay Moises, susolusyonan natin yan, punta kayo dito, akong bahala, yung bato na yon sa may Horeb, paluin mo, Oo. pabubukalin ko dyan ng tubig. Oo. Galing. So, dahil sa pangyayari yun, tinawag ni Moises yung lugar na yun na Masa and Meriba, no? Meriba. So, Masa, meaning, sinubok ng tao ang ating Diyos, at Meriba, ang ibig sabihin naman, nagtalo-talo ang mga tao. So, ano yung pinagtalunan nila? Sabi nila, kasama ba talaga natin ngayon ng Diyos? Yes. Kasi yan, nahihirapan sila eh, no? Naglalakbay sila sa disyerto, nauuhaw sila, nagugutom sila, ang dami nilang reklamo. So, hindi nila malaman kung saan sila huhugot ng pananampalataya. So, yun nga, syempre nga, dahil nga ang ating Panginoon ay tapat,
Ginawa niya ng paraan, pinainom niya yung mga tao, sinolusyonan niya yung problema ni Moises, sinolusyonan niya yung problema ng mga tao. So ano ba yung gustong ipakita ng ating Panginoon dito sa nangyaring ito? Unang-una yung bato na biniyak or yung pinalo ni Moises, sinasalamin din ito yung ating Panginoong Hesukristo. Nakagaya ng batong yon, si Jesus ay isa ring bato, no? Na binubukalan ng buhay. So yung bato sa Horeb, nung pinalo, bumukal ang tubig na nagbibigay buhay. Si Jesus, binugbog, no? Pinako sa krus, kagaya niya, bumukal din sa kanya ang buhay. So, yun, mga kapatid. Yung mga sumusunod or mga kasama ni Moises sa paglalakbay, no? Parang naramdaman ko din yung yung uhaw at gutom nila. Kasi syempre habang naglalakbay, talagang nakauhaw physically. Tama. At makaramdam ka din ng gutom. 'Di ba? Sa buhay natin, 'di ba, pag tayo napapagod, pag tayo ay gutom, 'di ba talagang nagreklamo ka eh. Ano ba yan? Pagugtom. Pagod to. Minsan, di ba, kapag ikaw uhaw tapos walang malamig na tubig. Oo. Kasi, yun nga, ang sinasabi ng mga karamihan sa atin, mga iba sa atin, na huwag kang magsasalita ng kahit ano kung ikaw daw ay gutom. O kaya ikaw ay uhaw. Oo. Kasi nga, syempre, iiba din yung ano mo yung pananaw mo eh. Pero di ba, nung nakainom na yung mga Israelita, ano, di ba, nung talagang ano na sila, uy, magic. Praise the Lord daw ulit. Praise the Lord, magic pa. Na-replenish, nakita lang nila yung pinalo ni Moises yung bato. May fountain, ano. Shower pa yung iba. Oo. Parang naman may bumbero pa. Bumalik yung para. Naligo. Pero ang galing lang ni Moises, no? Hindi siya nagpadala sa ng takot sa mga tao eh. Kasi di ba, sabi ni Moises, babatuhin daw eh. Oo, syempre pag binato ka talaga, ang dami nun. Talagang mamamatay ka, pero hindi siya natakot. No? Wala siyang ibang tinawag, kundi ang Diyos lang. No? Syempre may mga kasama pang mga pinuno, yung mga kasama niya, mga pinuno ng Israelita. Hindi siya doon ang nagsabi. Hindi siya doon lumapit para kung anong gawin. Pero lumapit siya ng problema sa Diyos. Yes. So, Amen. Sinasalamin nga lang nun, bro, yun nga, yung fortitude ni Moises bilang kinatawan ng ating Panginoon. Kung iisipin mo rin bro, no? Ang dami, yung sinabi mo kanina bro na ang daming ginawang mas malalaking milagro ng Panginoon sa kanila. Yung palang na makaalis sila sa pagkakalipin ng Egypto. Sa Egypto. Di ba? Yung isipin mo, binuka ang Red Sea, ginaid sila nung, di ba? Ginaid sila pupunta dun sa kung nasaan man yung promised land. Nakalimutan na agad nila kung ano yung lahat ng mga ginawa. So, isang reflection to bro na ang mga tao din talaga minsan, pag nasusubok o naharap sa mga malaking problema, talagang nakakalimot talaga ang mga tao. Guilty tayong lahat dyan. Ang reminder din nitong reading natin, ang first reading is lagi tayong babalik lang kung saan tayo dapat na bumalik o dun sa pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Amen. Tsaka kalimutan na natin yung pagiging alipin natin. Yes. Metaphorically, tsaka literally, no? Pinalaya na nga tayo sa pagkaalipin natin sa kasalanan eh. Binabalikan pa natin. Di ba? Gusto pong bumalik. Tsaka dito pinapakita talaga, unang pagbasa pa lang, yung pananampalataya. Yes. Kasi nung isang linggo, pinag-usapan natin, Bonil, kung nakapanood ka, yung kay Abraham naman. Pananampalataya din yun. So ito, parang tinutumbok din talaga ng unang pagbasa, yung pananampalataya mo sa Diyos. Kung may duda ka, pananalig, tiwala sa Diyos. Amen. Amen. Okay mga kapatid. So ngayon naman, after nating mapakinggan yung ating mensahe galing sa ating unang pagbasa, pakinggan naman ngayon natin yung discernment ng ating kapatid na si Gerald sa ating second reading. Yes, bali, sa ating ikalawang pagbasa, ito ay sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, dito ay nire-remind ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma kung ano yung ginawa ni Kristo nung siya'y nabubuhay hanggang namatay. Diba? So, ang ginawa ni Kristo ay parang parang basketball. Ilang players sa isang team, 5 on 5, no? Ngayon, dahil sa pagkawala o pagkamatay ni Kristo, dahil sinagip tayo sa ating kasalanan,
hindi siya basta namatay o nawala. Nagpa-substitute lang si Kristo. Kung sino yung kapalit, yung banal na Espiritu Amen. Santo. No? Pero nung si Kristo ay nabubuhay, at si Kristo ay nagtatrabaho or nagmimisyon, sobrang hirap ng mga pinagdaanan niya. Sobrang hirap yung tutsain siya. Ang sobrang hirap na na hindi siya paniwalaan sa sinasabi. Mas pinapaniwalaan nila yung mga sinauna. Pero si Kristo talagang pinangatawanan niya kung ano yung mission niya. Kaya sinasabi dito ni San Pablo na yung lahat ng mga trabaho ni Jesus na siya nabubuhay sa kanyang mission, mga kapatid, ito yung bunga kung bakit tayo nabubuhay ngayon. Kasi kung hindi namatay si Kristo at kung hindi natapos ni Kristo ang mission niya, malamang saan tayo mapupunta? Ay, nako. Tayo mapupunta kung tawagin na dagat-dagatan. Apoy ng dagat-dagatan ba yun? Mga ganyan, no? Dagat-dagatan ng apoy, oo. Kasi sinalba na tayo ni Kristo no? Nagkaroon tayo ng pag-asa na mamuhay sa masayang buhay. Kasi kasama na natin yung banal na Espiritu Santo. No, ang banal na Espiritu Santo, hindi natin siya nakikita. Kaya nga kung narinig niyo mga kapatid na ang Holy Spirit kung tawagin ay the Holy Ghost. No, hindi natin siya nakikita pero nararamdaman natin yung Holy Spirit. Yes. So yung Holy Spirit na yun, is ito yung may basbas or si Kristo na naglagay na para makakasama natin sa buhay natin ngayon. Kaya sinasabi ni Apostol San Pablo din sa kanyang sulat na maging masaya tayo dahil tinanggap na natin yung tinatawag dito yung buhay na walang hanggan. No? Kasi may requirements kasi bago ka makarating sa langit. Once na tinanggap mo daw si Kristo or once na tinanggap mo si Kristo as Savior mo, tagapagligtas, so, ayun, magkakaroon ka na dito ng pananampalataya. Na sa atin sa ating lahat na lang itong pananampalataya na to, kung paano natin siya palalaguin. Amen. Ito yung ginawa ni Kristo na itanim sa ating lahat, yung pananampalataya. Kasi nakilala natin si Kristo, alam na natin kung ano yung ginawa niya at sinagip tayo sa kasalanan, no? Sa kamatayan, pati, no? So, itong pananampalataya bilang Kristiyano, ito na yung papalaguin natin. Amen. Kaya iba't iba tayo ng pananampalataya. No? Iba't iba kung paano tayo magdilig. Si Bo Fernand, ganun din kung paano niya palalalimin ang pananampalataya. Si Bonnie, ganun din, papalaguin. So, ganun din ako. So paano? Maraming klase para mapalago natin yung pananampalataya. So, or yung sinasabi ng ating mga sakatuan na yung by calling of the Holy Spirit or the calling of or call to witness kung tawagin. Maging banal daw tayo sa lahat ng mga gawain. Mahirap kasi magpakabanal. Ang hirap magpakabanal. Sa simpleng simpleng pagdadasal na nga lang. Nakakalimutan pa natin magdasal. Sa simpleng man lang sa pagkain, yung pagbe-bless ng food, or yung lingguhang pagsisimba din natin. So dito, dapat marunong tayo mag-manage o paano natin palalaguin o paglalimin yung ating pananampalataya, which is na naitanim sa atin ni Kristo. Amen. Ako bro, ang naano ko dito sa second reading natin, nakaka-humble yung sinabi nito ni Pablo. Kasi although hindi siya direktang nakasulat, pero heavily implied yung grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi tinan mo sinabi dito mahirap ialay ang buhay para sa isang taong matuwid. Diba? Mahirap ialay ang buhay. Kahit matuwid pa yan. Matuwid na yun, mahirap ialay yung buhay. Pero may nakakagawa nun. Meron. Dahil nga para sa mabuting tao. Halimbawa, ikaw ay isang PSG. Magaling yung presidente nyo. Di ba? Siyempre, bago matig yan, iaalay mo buhay mo. May harang mo yung sarili. Kasi alam mo, mas maraming umaasa dito dahil mabuting tao to. Pero si Lord, inialay niya yung buhay niya para sa ating mga makasalanan. Isipin mo na lang yun. Hindi ka na nga mabuting tao. Nag-alay pa rin ng buhay ang Diyos. Ganon katindi yung pagmamahal niya sa atin. Kaya parang kung lagi lang natin itong maaalala, lagi natin itong iisipin,
mahihiya na tayong gumawa ng kasalanan. Oo. Siyempre. Di ba? Grabe na. Lord, sorry. Oo. Ang tibay ko. Nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Oo. Ganun din yung ano ko bro, yung pananaw ko. Kasi nga, parang ipinaliwanag talaga sa atin sa second reading na to na gaano tayo talaga kamahal niya. Isipin mo, Amen. lahat tayo, hindi naman tayo worthy para Yes. pag-alayan ng buhay. Pero yung ginawang sacrifice ni Jesus, siya na yung buhay niya na mismo yung binigay niya Amen. para sa atin. Oo. Amen. Amen. Sa kaligtasan natin. Amen. So yun mga brothers, na talakay na natin yung first reading, second reading. So dakot tayo sa Ebanghelyo. So Brother Neil, sa ating mabuting balita. So ano yung ipinapahiwatig sa atin ito? Medyo mahaba eh. Ayan. Para sa iyo po, Oo. ano yung meaning nito? Okay. Ang ating mabuting balita naman ay galing sa aklat ni Juan. Yan. So, nung mga panahon ito mga kapatid, si Jesus ay kailangan nilang dumaan sa bayan ng Samaria. Diba? So, dumating sila doon sa bayan na ang tinatawag ay Sicar. At pagpasok nila sa bayan na yun, mga brothers, nagpunta siya doon sa isang balon na sinasabing yun daw ay balon ni Jacob. Na yun nga ay kumbaga malapit doon sa bukid na binigay ni Jacob doon sa anak niyang si Jose. So, ang ginawa ni Jesus doon, pagdating nila sa bayan ng Sicar, nagpahinga siya. Kasi nung time na yun, magkatanghali na. Ano yung tanghalin tapat kayo naglalamit na? Napakainit oh. Napakainit talaga. So, nung mga panahong yun, meron nakausap si Jesus na isang Samaritana. Okay? So, alam naman natin nung mga panahong yun na sinasabi na hindi kinakausap ng mga Hudyo ang mga Samaritana. Ganun Para sila. silang, as in, hindi daw talaga sila nag-uusap. Magkaaway, ganyan. Ngayon, nagtanong dahil nga pagod silang naglalakbay, si Jesus, nagtanong siya dun sa Samaritana. Nagtanong siya ng maaari bang makahingi ng inumin. Yan, para makainom, ganyan. Di nagtaka yung Samaritana, sabi niya, bakit po kinakausap? Isa kang Hudyo. At hindi, parang sinasabi niya na hindi nangyayari to. Kumbaga na nagulat siya. So, pinaliwanag sa kanya ng Panginoon na yung pakiusap niya doon sa babae ay kumbaga hindi dapat na nangyayari, na hindi nag-uusap ang mga tao. Diba? Ngayon, nagsalita ngayon si Jesus na sabi niya, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng buhay, ng tubig na nagbibigay buhay. Amen. So sabi nung sabi nung babae, parang nagtaka siya ngayon. Sabi niya, sino kaya itong parang, sabi niya parang, Nagulat siya eh. ano kayang na ito? Bakit ganun yung niya? Nagtaka siya at syempre, parang naguluhan siya. Ano kaya sinasabi ito? At nung panahon din ng yun, alam din nung babae kasi na nagsasabi siya na alam ko na ang Mesiyas ay dadaan dito sa bayan namin. Parang nabalitaan na niya na may padaan nga si Jesus doon. At ang binanggit sa kanya ni Jesus ay ako na nga, or sinabi niya na ako na nga yung Tinutukoy niya. na nadadaan na yun nga, yung Mesiyas. So, etong mga pangyayaring ito, nangyari pa after nung masabi yun ng babae. Parang kine-question niya pa kung sino pa tong taong to. Bakit ako parang may mga binanggit pa si Jesus dito na mga pangyayari na alam niya kung ano yung pinagdadaanan ng babae, na magulo ang buhay ng babae. Nabanggit din dito sa babasahin natin na sinabi kasi ni Jesus, sige, humayo ka at tawagin mo ang iyong asawa. Sabi niya. Tapos, Sino asawa? Sabi niya, wala po akong asawa, sabi nung Samaritana. Pero yun nga, sabi ni Jesus na alam ko na ganito, meron kang may 5 naging asawa na. Yan, yun lang yung sinabi ni Jesus. So talagang sa mga sinabi ni Jesus na
paano mo, ang sabi kasi ng Samaritan sa kanya, paano ka makakakuha ng tubig nung wala ka namang lalagyan? Oo. Ganyan. Pero ang sinabi kasi ni Jesus sa kanya na talagang nag-strike talaga sa Samaritana is, ang tubig na binibigay ko ay ang tubig na nagbibigay buhay. Pag nainom mo to, kusa itong bubukal sa iyong kalooban at hindi ka na mauuhaw kailanman. Yes. Yun, ganun yung pagkakasabi ni Jesus na kaya yung babae, na-realize niya na iba talaga tong kausap ko na to, hindi to normal na tao. So, iniwan niya yung kanyang banga na dapat ay kukuha lang siya ng inumin dun sa balon. sa balon. Iniwan niya yung banga niya dun sa balon at dali-dali siyang umuwi. At tinawag niya yung mga Tawag ng tropa. nagtawag ng tropa kasi ang sabi niya, dali kayo. Meron akong nakilala na ganito yung mga sinabi niya. Iba to. Iba! Para Punta siyang, kayo. parang siguro naliwanagan yung puso niya na kailangan marinig ng ibang tao itong sinasabi nitong Yes. tao na to. Mm-hmm. At bago siya nakaalis, nagtaka din yung mga alagad ni Jesus kasi naabutan sila na nag-uusap. Nag-uusap sila sa, sino tong kausap Sino ni no? Jesus? Jesus. Bakit siya nakipag-usap sa diba? Parang ganun. So, hanggang pagbalik ng babae, kasama na niya yung mga, mga kasama niya na, Kabayo. sabi niya na yung mga kamarites na siguro. Tropa niya. At nagbigay ng aral ang Panginoon. Bago siya nabigyan ng aral, kasi tatanong siya lagi ng mga alagad niya, Panginoon Jesus, Guro, kumain na po ba kayo? Kasi, galing sila nga. Galing ng paglalakbay. Ang nabanggit din ni Jesus doon, sabi niya, ako'y may pagkain hindi nyo nalalaman. Kaya, ang sabi niya, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Amen. Yun yung talagang, kumbaga ay nagpatunay talaga kung sino ba talaga si Jesus sa panahong ito na siya ay nabubuhay. Amen. Hanggang sa dahil nga marami siyang naibigay na aral sa mga tao doon, nagtagal pa sila ng 2 araw at nangaral pa sila at lalo pang dumami ng mga tao. Yun na nga nagpunta doon para sila ay makarinig ng mga pangaral ni Jesus. Amen. So, sa aking pagmumuni-muni mga kapatid, napaka applicable din ito sa mga buhay natin. Meron tayong makikilala. Ang para sa akin, pag nakilala natin si Jesus o pag nakilala natin ng Panginoon, kahit na marami tayong mga katanungan, kahit ang gulo-gulo o ang daming problema na dumarating sa buhay natin, iiwanan natin yung ating banga para sundin kung ano yung sinasabi niya o ipakalat sa iba kung ano man yung sinasabi niya. Isa to sa mga mission na parang pinaparating sa atin ng Panginoon na kapag nakilala mo na ako, dito ka magkakaroon ng tinatawag nga na tubig ng buhay o yung tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So sa ginawa ng babaeng Samaritana, napakita dito na wag mo ring sarilinin kung ano yung mga natutunan mo. Kapag nakilala mo siya, maganda, isabihin mo rin siya doon sa ibang tao. Isa ito sa mga challenge talaga sa atin mga brothers na parang ang hirap-hirap kasing sabihin sa ibang tao na eto na kilala ko si Jesus, kilala ko kung anong ginawa niya, ang role na ginawa niya para i-save tayo. Ito yung dapat na pinapakita natin na kapag na sa buhay natin si Jesus, i-share natin siya sa iba. Amen. Lalo na dun sa mga pinaka-close natin, sa pamilya natin, sa ating mga kakilala, sa mga kaibigan. Lalo na. Yes, na para sila din, hindi lang ikaw, hindi mo sila narili, pati sila, may chance na makilala din siya. Amen. Di ba? Ayun, no? Yung kwento kasi na yan, ang dami niyang, napakahaba kasi. Yes, No? May ilang verses yan at 37 verses. Ang dami niyang nasaling na mensahe para sa ating mga tao, lalong-lalo na yung
yung part nung kinausap nga ni Jesus Christ yung babaeng Samaritana. So kung mapapansin niyo mga kapatid, di ba, tanghaling tapat yun. No? Tanghaling tapat. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-iigib ng tubig para sa lugar nyo, yun nakasanayan nyo. No? Kung tanghali ka nag-iigib, malamang may iniiwasan ka. Di ba? Kasi, sino mo mag-iigib ng tanghaling tapat? Di ba? Dapat Umaga yan. No? So, ganun nga yung ginagawa ng mga babae sa lugar nila. Alas 6 ng umaga, doon sila nag-iigib. Siya, sa ika-6 na oras pa siya, sa alas 12 pa ng tanghali. Kasi nga iniiwasan niya yung mga ibang tao dahil nahihiya siya. Dahil alam niya, huhusgahan siya eh. Tama. Punta kung makalimang asawa ka. Di ba? Ano yung sinasabi ng mga tao sa'yo? Pero anong ginawa ni Jesus? Pinili siya. Hindi nagkataon yan mga kapatid. Planado na lahat ni Jesus Christ yan. Alam niya, makikita niya yung babae doon. Anong gusto niyang ipakita? Na kahit anong klaseng tao ka pa, kahit pinandidirihan ka sa lugar nyo, kahit pinakamakasalanan ka, wala kang kaibigan, pag gusto mong gawin ni Lord na ikaw ay magiging misyonaryo ka. Tama. Which is, ang katotohanan, yung babaeng yan, siya yung kauna-unahang naging misyonaryo. Yes. Dahil nung makilala niya si Jesus Christ, dahil yan yung mga madadalang na pagkakataon na sinabi ni Jesus na, ako nga ang Mesiyas. Yes. Maswerte yung babaeng yan. Isa sa madalang na pagkakataon na sinabi ni Jesus sa siya Mesiyas. Nung nalaman ng babae anong ginawa niya. Kahit alam niyang naiinis sa kanya yung mga taga sa kanila, kahit alam niya na baka hindi siya paniwalaan, pinandidirihan siya ng mga tao, nagpunta siya. Sinabi niya, oy mga kababayan, mga kamarites ko, pinagchichismisan ako. Ano si Jesus, punta tayo. No? Tama. Ang gusto ipakita ng ating Panginoon, kahit dry na dry ka spiritually, kasi yung babae dry na yan spiritually. Isipin nyo na lang. Wala na halos kumakausap sa kanya, di ba? At yung simbolo nga ng pag-iigib niya na siya nauuhaw, hindi lang physically, kundi spiritually. Pinuno agad lahat ng Panginoon yung kakulangan sa kanya. Ginawa siyang misyonaryo. So, kumbaga parang ipinapakita ni Lord sa atin na huwag tayong madanagan. Huwag nating husgahan yung sarili natin na hindi tayo pwede. Ang magsasabi lang niyan, si Lord. Kaya pag kinukulbit ka niya, kahit na ikaw feeling mo wala kang kakayahan, magtiwala ka lang dahil isusupply naman ni Lord yung pangangailangan. Yes. Tsaka sa mabuting balita natin, ang daming laman talaga. Sobra. So, kada verses hanggang sa verse 42 nung binabasa ni Brother Neil, may mga laman. Di ba nung nabanggit ni Bro Neil, na nasaad nga dito sa Bible na nabalitaan daw nung Samaritana na yon na nadadaan daw sa lugar nila ang Mesiyas. Yes. Tapos nung naramdaman niya na yung kausap niya is si Jesus na siya na ang Mesiyas. Ang pinupunto lang ng readings na yon na sinasabi ko is yung pananalig niya na yung pananampalataya niya na dadaan dito ang Mesiyas. Dapat wag kong i-miss tong pagkakataong ito or mga panahong ito. Alam ko, kumbaga naniniwala siya. Yung pananalig niya, doon nabuo yung faith niya. Tsaka, ito kidding aside nabigyan kayo ng tubig. Si Jesus. Kasi sabi mo, nagkagay pa ng tubig. Ayun po si Jesus. Baka naman. Kidding aside, alam nga ni Jesus na ganun ang mangyayari. Tulad ni sabi ni Brother Fernan, kumbaga nakaplano na to na talagang uupo si Jesus doon sa bagay na yon. At hihintayin niya doon yung babaeng Samaritana na yon. Kasi alam ng Diyos na merong isang mananampalataya na naghihintay sa kanya. Parang tayo, naghihintay din tayo sa Mesiyas na talagang magsasabi na, anak, good job. Anak, mahal na mahal kita. Parang yung sa pananalig natin, pagtitiwala at pananampalataya natin na si Kristo is andyan dyan lang, darating talaga siya. Darating siya sa buhay din natin. So, ano ibig ko sabihin na darating sa buhay natin? Yung salita niya na magbibigay sa iyo ng buhay. Na hindi lang ikaw yung makakatanggap, na ikaw din mismo magbibigay buhay doon sa mga taong nangangailangan, katulad ginawa ng Samaritana. Pinamalitan niya. So lahat ng mga bayan ng Samaria na yun, diba, nagkaroon ng panibagong buhay na yun. Nung nalaman niya, in 2 days, padami yung mga tao. Nagtawag siya. Nagkaroon ng World Couples Congress. Dumami, 2 araw. Diba?
No, kaya dumami yung mga naniwala kay Kristo yung mga panahon na yun nang dahil doon sa misyonarya na si Samaritanang iyon. Tsaka ito rin bro yung yung sinasabi ni Jesus Christ na nakasulat na iba ang nagtanim Yan. pero iba yung umani. Umani. No? Kumbaga inaano ni Lord dito na yung mga alagad niya mapalad kasi nakapagtanim na yung mga propeta dati Oo. Yes, ng mga salita ng Diyos. Ang gagawin na lang ng mga alagad niya aanihin, no? Oo. Yung si Jesus Christ, nagtanim siya dun sa Samaritana, ikinalat dun sa Samaritana, ang gagawin na lang ng mga alagad niya, aanihin na lang yung mga Samaritano na naniniwala. Ibig sabihin, natutuwa yung mga naghasik, yung mga nauna. Ganon din naman, natutuwa rin yung mga umani. Tama. Diyos lang ang may kakayahan na gumawa ng isang senaryo na both parties ay masaya. Kasi halimbawa, kung ikaw ba naman magsasaka bro, nagtanim ka, iba yung aani, matutuwa ka ba? Hindi, Parang, magagalit ka, syempre. paano ba naman itong na to? Ako yung nagpakahirap dyan kaya makikinabang. Pero kay Lord, gustong-gusto niya yan. No? Na nakapagtanim siya sa ating mga kapatid, tapos tayo yung aani. Kung kailangan lang natin mga kapatid, anihin. Yes. Diba? Ibig sabihin, hanapin natin. Kilalanin natin. Kilalanin natin yung mga Tama. kapatid natin na natamnan Natamnan. ni Lord, no? At tayo rin naman in return, magtanim din tayo sa ating mga kapatid para yung ibang kapatid din naman natin anihin din yung mga itinanim natin sa ibang tao. Yes. Yun. So yun mga brothers, na bigyan natin ng pananaw yung tatlong basahin. So dako tayo brother Neil sa connection. So ano yung connection ng tatlong binasa natin? Okay. So, umpisahan ko sa first reading na kung saan nabanggit nga doon na ang mga Israelita na ni Moses ay nauhaw sila sa tubig. Sa pamamagitan ng tubig, ang yung reading na to pinapakita sa atin na sa pamamagitan ng tubig din na galing din sa Panginoon, kaya niyang ibsan yung uhaw ng naramdaman natin. At hindi tumitingin ng Panginoon kung marami ba tayong reklamo, hindi ba natin siya hindi ba natin tanggap kung anong mga nangyayari sa buhay natin. Pero hindi niya tinitingnan yun, because binibigay niya pa rin kung ano yung pangangailangan natin. Tama. Basta naging instrumento si Moses noon para hilingin, Panginoon, kailangan ng mga tao mo ng tubig. So, sa pamamagitan niya, na i-provide pa rin nila kung ano yung pangangailangan ng tao. Marami tayong mga ganyang pangyayari na ang dami natin mga problema, pero pinapaalala dito na tumawag ka lang sa Kanya at tutuparin niya kung ano man yung kailangan mo. Sa second reading naman, sa sulat naman ni San Pablo sa mga taga-Roma, pinapakita naman din sa atin doon na hindi mo kailangang magbago. Hindi kailangan ng mga tao na magbago at magpakabuti para sila ay maligtas based doon sa binasa nating reading. So sinasabi nga doon na nag-alay ang Panginoong Jesucristo ng buhay niya kahit hindi naman, kumbaga, hindi yung mga tao, hindi siya kinikilala. Ang ganun, makakasalanan tayo nung siya ay niligtas niya yung buhay natin. O inalay niya yung sariling buhay niya para sa atin. So, pinapahiwatig dito na tayong mga tao, kailangan nating sundin kung ano man yung kailangan niyang, yung mga sinasabi ni Jesus sa atin. Kasi, hindi lang basta-basta, sabihin mo, buhay niya yung inalay niya, buhay ng bugtong na anak ng Panginoon natin, yung inalay niya, para lang sa kaligtasan natin. So, ang sinasabi dito, dapat magkaroon tayo ng matinding pananampalataya talaga sa Kanya, na kung yung mga kasalanan niya, ililigtas niya. So much more yung mga katulad natin na talagang naggagawa ng paraan upang mas mapalapit sa Kanya. So, sa connection naman nito sa ating ebanghelyo, pinakita dito, mga kapatid, ng babaeng Samaritana, yung yung pananampalataya din niya dun sa na-meet niya na Messiah o si Jesucristo nga. So, isipin mo, bago sila nagkakilala, sobrang nabanggit nga kanina ni Brother Fernan na sobrang gulo din ng buhay niya. Sobrang parang sinasabi niya na
siguro ano ko lang na baka na-feel niya na hindi mo na ako qualified na makilala tong Sakto. taong to. Pero hindi yun yung pinakita ni Jesus. Hindi niya pinili yung pinakamadasalin sa lugar nila. Kung hindi, ang pinili niya ay itong taong to na kung tutusin ay sinasabing makasalanan. Pinakamakasalanan kasi maaring madami nga siyang mga hindi kasundo doon sa bayan nila. So, nagpakita kasi ang babae na to na oo, makasalanan ako. Pero kahit palang makasalanan ako, pwede palang ako ay piliin ng Panginoon Amen. para magpakalat din ng mabuting balita niya. So, para sa akin mga brothers, ang mga babasahin natin ay nagsasalarawan na dapat tayong magkaroon ng punong-puno na pananampalataya sa Kanya sa kabila ng mga sa first reading, sa kabila ng ating mga pagreklamo sa buhay, sa second reading, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, at doon din sa third reading, sa gospel na sa kabila ng sa tingin natin hindi tayo dapat magkaroon tayo ng puso na mananampalataya. Amen. Kaya ito yung pinapakita sa atin dito sa readings na to na tamang-tama kasi parating yung nasa panahon tayo ng Quaresma na i-assess natin yung puso natin. Yes. Meron ba tayong puso na totoong mananampalataya sa Kanya? O baka hanggang ngayon, nagda-doubt pa rin tayo sa kakayanan niya. Itong mga babasahin na to, yung patunay na kaya naman lahat gawin ng Panginoon basta puno at buo ang pananampalataya mo sa Kanya. Amen. Nice. Galing, bro. Yun. Ay, dinawin ko lang yung sinabi kanina ni bro nila. Baka syempre, ma-misquote natin siya. Yung sinabi niya hindi kailangan magbago. Ang ibig niya lang sabihin doon, mga kapatid, wala pa sa state ng holiness yung mga tao. Ibig sabihin, makasalanan pa tayo noon. Noong niligtas tayo ng Panginoon. So, hindi naman ibig sabihin noon na hindi mo kailangan magbago. Oo. Para malinaw lang. Amen. So yun mga brothers, so ang galing nakulat ni Brother Neil yung mga basahin natin. Yung tunay talaga lumilitaw yung pananampalataya, pagsisi mga kasalanan, at lahat naman tayo worthy sa ating Panginoon. Yes. So sa lahat ng mga connection, mga binasa natin, Brother Fernan, so paano mo ito ma-apply sa buhay? Okay. Sa akin mga kapatid, yung nakikita kong application nito, ikaw ba ay nauuhaw? Well, syempre tayong lahat mga kapatid, at certain point, meron tayong pagkauhaw. It's either physical or spiritual na pagkauhaw. Or yung iba, kung tawagin to ay dryness. No? Spiritual dryness, kung sabihin nga nila. Eksakto mga kapatid, napakalinaw nung sinabi ng ating Panginoon, pag siya yung ininom natin, iinom tayo ng tubig na nagbibigay buhay. At hindi na tayo muli makakaramdam ng pagkauhaw dahil ang tubig na ito ay bubukal at babalong mula sa ating kalooban. Ano yung dapat natin gawin? O hindi naman to, wala naman tong bayad. Libre natin to ma-avail mga kapatid. Ang kailangan lang natin, lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Huwag nating gayahin yung style ng mga Israelita na ay mga Hudyo na pareklamo yung ginawa. Pwede naman nating gawing prayer, di ba? Pwede naman nating ipaabot sa ating Panginoon yung ating hinanaing ng maayos na paraan, di ba? Magdasal tayo na, Lord, tulungan mo ako ngayon, di ko alam yung gagawin ko. It's either totoong nauuhaw ka talaga physically or spiritually. Lord, parang may kulang sa akin. Lord, wala akong lakas, nanghihina ako, wala akong makitang pag-asa. Kagaya ng babaeng Samaritana, iniiwasan ako ng mga tao. Wala akong kaibigan, wala akong pupuntahan. Ang gulo-gulo ng buhay ko, ano bang purpose ko sa mundo na to? Diba? Andiyan ang ating Panginoon. Siya mismo yung lumapit sa atin. Siya mismo yung nag-offer. Siya mismo yung nagbigay sa atin na ako yung inumin mo, no? Dahil pag ako yung ininom mo, hindi ka na muli mauuhaw, no? At gawin din nating pagkain yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ang magbibigay buhay sa atin, ang magiging pagkain natin ay ang pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon.
kung doon tayo kukuha ng ating pagkain at siya ang ating inumin, mabubuhay tayo ng walang hanggan. Yes. Mabubuhay tayo ng walang hinahanap, hindi nahihirapan, hindi nalulungkot, hindi napapagod, hindi nagrereklamo. Makakamit natin yung kaharian niya, makakasama natin siya. Dito pa lang sa lupa, may experience na natin ang langit. Dahil ibinigay na ni Lord yung buhay niya para sa atin. Huwag tayong panghinaan ng loob, huwag tayong matakot, huwag nating sabihin na hindi tayo pwede. Yes. Dahil pinakita ni Lord, kahit sino pwede. Basta kailangan lang, willing tayo. Amen. Yun. Okay, ngayon naman, Brother J, ano naman yung magiging application mo nito? Opo. Marami tayong naririnig na mawala na ng pagkain, wag lang ang tubig. Kahit hindi ka kumain ng mga ilang araw, basta meron tubig. Para sa buhay din natin, mawala ng lahat, wag lang si Kristo. Amen. Kasi nga, si Kristo, siya ang tubig na nagbibigay buhay sa atin. Nabanggit mo kanina, Brother Fernan, yung dryness. Spiritual dryness. Ang spiritual dryness, yan yung mga nakakagawa ng kasalanan na hindi na bumalik sa ating Panginoon. No? Puros mga negative na yung mga naiisip, hindi na nagdarasal, at kinalimutan na yung Panginoon. Yan ang dryness. No? Katulad na lang nung sa unang pagbasa. No? Reklamo yung mga kasama ni Moises. Init ng ulo. Ang daming reklamo, ang daming daing. Ang daming daing. No, nawalan sila ng ng katinuan, sabihin natin ganyan, no. Pero nung nabigyan ng tubig sila, so umokay sila, gumana ang pakiramdam nila, umaluwan yung pakiramdam nila. So parang tayo, no. So pag wala si Kristo sa buhay natin, talagang sira ang buhay din natin. Yes. Pero pagkasama natin si Kristo, tumitingin tayo sa ating Panginoon, maganda ang buhay din natin. No? Ang pananampalataya, mga kapatid, kailangan niya ng pananalig, pagtitiwala, at maging tapat sa ating Panginoon. Kasi pag wala yung mga content or mga ingredients na yan ng pananampalataya, pananalig at pagtitiwala, talagang bagsak ang pananampalataya mo. Amen. Bagsak ang spiritual na buhay mo pag wala yung pananalig at yung katapatan at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ang buhay talaga ay si Kristo. Siya ang nagbigay buhay dito sa lupa sa atin. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin dito sa lupa, kung lang ilang taon tayo. Pero ang pinakamasarap sa punto nito ng buhay din natin na to is yung kilalanin mo si Kristo. Amen. No? Kasi kilala tayo ni Kristo. Kahit sino ka pa, kahit gaano ka pa kasalanan, kung gaano ka pa kaengot, tatanggapin ka ni Kristo. Amen. Aminin mo lang yung kasalanan mo sa Kanya. Dahil si Kristo hindi na namimili eh. Para yung babaeng Samaritana na yun, alam ni Kristo ang buhay niya. No, 5 naging asawa. Tapos may kinakasama pa, may kalibin pa daw. Pero si Kristo hindi siya tumitingin sa pagkakamali at kasalanan. No, pag tinanggap mo si Kristo bilang tubig ng buhay mo, diba? Aalwan, gaganda ang iyong buhay. Amen. So, kaya tayo bilang mga Kristiyano, no, sana ipalaganap din natin kung ano yung tubig na sinasabi natin, yung tubig ng buhay na sinasabi natin sa ating pinag-usapan. Na si Kristo, siya ang magbibigay ng buhay sa ating lahat. So, yun na sa akin. So, para naman sa iyo, brother Neil. So, paano mo naman din siya mabibigyan application? Ito, para sa akin naman, mga brothers. Tamang-tama kasi napanahon din nga ngayon na sabi sa balita, pumasok na raw tayo sa summer season. Officially. Yes. Official na. Nung nag-March 1, officially summer na agad. Oh my God. Para palang lang ng kalendaryo. No? Pagdating ng March 1, summer na agad. Okay. So, pinakita sa mga babasahin na to na napakahalaga ang pagtanggap natin sa tubig na nagbibigay buhay. Sa buhay natin, tuwing tayo nauuhaw o tuwing tayo nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga suliranin sa ating buhay, wala tayong, yun yung mga
is iniisip ko ng mga pagkauhaw natin. Yung pagkauhaw natin, mga problema dumating sa atin, wala tayong kailangang gawin dyan kung hindi humingi ng tubig sa kanya. Amen. O uminom. Naniniwala ako mga brothers na nandito sa mga babasahin sa Biblia o sa mga salita ng Panginoon natin. Andito lang din yung mga solusyon sa problema natin. Tama. Kasi nabanggit nga, parang lagi din natin na pag-usapan, paano ba nangyayari yun na, paano nangyayari na ang mga binabasa natin sa Bible is parang applicable pa rin siya sa mga nangyaring problema sa atin ngayon. Ito ba yung nagkataon lang o talagang totoo na andito lang din talaga yung solusyon sa mga problema natin? Yes. So, tayo, lagi lang natin panghawakan. Sigurado naman yan na lagi tayong magkakaroon pa rin ng mga suliranin, ng mga hindi pagkakaunawaan sa ating mga sa mga kakilala, sa ganyan. So, ang problema, lagi yan lang nandito yan. So, pinapakita dito sa mga basahin natin kung saan lang dapat tayo lumapit. Ang panghawakan lang natin is yung ating faith kay God. Amen. At kilalanin natin si Jesus na siya ang tagapagligtas natin. Amen. At yun nga, napakahalaga na bukod sa pagkilala sa Kanya, ay talukuran natin yung ating mga ginagawang hindi maganda. Kasi parang ano lang din yan naniniwala ka sa Kanya, pero patuloy ka pa rin gumagawa ng hindi ng mga makakasalanang bagay na magbibigay talaga sa'yo ng problema. So, para mo lang ding ini-invite na, problema na naman to, problema na naman. So, hindi matapos ng cycle ng pag-solution mo sa problema kung hindi ka rin naman tumitigil sa paggawa ng kasalanan. Yes. So, tamang-tama, nalapit tayo sa Holy Week. So, pag nilayan natin na ang ating buhay ngayon, nadaan tayo sa mga pagkauhaw, sa mga pagsubok, dapat ngayon pa lang, alam na natin kung sino ba yung dapat natin tawagin. Amen. Kung sino yung dapat nating lapitan at kung sino yung dapat nating pag-focusan ng ating ang pananampalataya natin. At yan ang Panginoon natin. Amen. Nice. Nice po. Okay, maraming salamat mga kapatid. Mga bro. Thank you. Thank you bro. Maraming salamat sa ating kapatid na si Neil sa pagsama sa atin yung episode na to. Thank you very much din. Yes, At may na-invite ko. Thank you very much. At muli mga kapatid, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may po kayong aral, please like, share, and subscribe. Nang sa ganun matulungan niyo kami na maikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. So meron po diyang comment section. So kung ano po yung gusto niyong sabihin, mensahe sa inyo na pinadala ng ating Panginoon, i-leave niyo po dyan yung comment niyo or shout out. Sasabihin po natin yung shout out din nila. And meron din po kaming Facebook page na Usapang Tinapay Podcast. So pa-follow na lang din mga kapatid and pa-share na lang din yung mga videos. Okay. So yun mga kapatid, next week, syempre, muli magsasama-sama tayo. And next week for sure kasama na natin si Brother Mark, Yes, na Mark. talaga lang merong napaka-importante lang talaga siyang kailangan sikasuhin ngayon. Bro Mark, see you next week. At ngayon mga kapatid, for sure, sa susunod na pagkikita natin, marami na naman tayo mapupulot na aral. Napakagaling ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Tandaan natin siya yung tubig na nagbibigay buhay. Amen. At hindi na tayo mauuhaw kapag siya yung ininom natin. Amen. So, ayun, lagi po nating tatandaan, Na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay. kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Salamat! Bye!